Mga kapuso, sa puntong ito, alamin natin ang lagay ng mga kakalsadahan sa Mangaldan, Pangasinan ngayong tapos na ang holiday break. Nakatutok doon live si Claire Lacanilaw. Claire, good mornings. Good morning CJ, good morning mga kapuso. Ngayong araw ang pagbabalik eskwela o back to school ng mga estudyante matapos ang holiday break. At ngayong umaga alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa daloy ng trapiko at kung paano pinaghandaan ng Public Order and Safety Office sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan ang traffic management dito sa bayan. At ngayong umaga makakasama natin ang Posto Chief ng Mangaldan, Pangasinan, walang iba kundi si Sir Gerardo Idia. Sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga po sa lahat, lalo-lalo din po sa bayan ng Mangaldan. Yun nga po, Ma'am Claire, kahapon po nagkaroon kami ng pagpupulong kasama po ang pulisya ng Mangaldan headed by Lieutenant Colonel Roldan Cabatan tungkol nga po sa paghahanda itong back to school ng ating mga estudyante. Kaya't nagkaroon kami ng pagpupulong nang sa ganon may handa namin ang kalsada para sa mga estudyante. Ang 32 na traffic enforcer po namin ay nakahanda kanina pa po ng umaga dahil nga sa pagbalik ng mga estudyante. At yun nga po, maayos naman ang sitwasyon dito sa bayan ng Mangaldan. Unlike before nung holidays na talagang napaka-traffic po kahit saang lugar. Kaya medyo nakaluwag ng konti ngayon kahit bumalik na yung mga estudyante ay napakaluwag pa rin ang kalsada natin, Ma'am Claire. Okay, sir. Sir, ano po yung mga ginagawa po natin para yung regarding sa traffic management dito sa bayan? Meron na po ba tayong mga ipinatutupad na batas trapiko dito sa bayan? Yes, ma'am. Binabalik na namin yung window hours kung saan yung bawal pumasok muna o dumaan yung pedicab at tricycle sa umaga ng 7 to 9 at sa hapon naman po ay 4 to 6 ng hapon din. Bagamat ito nga po medyo maayos naman ang sitwasyon, so nakakagaan na nakakaluwag at yung mga kwan natin, mga traffic kasama natin sa kalsada, ang 32 ready always na naghahandang mag-traffic sa mga sasakyan ay medyo nakakaluwag dahil medyo maayos at flowing ang mga sasakyan natin ngayon sa bayan ng Mangaldan. Okay, sir. Sir, when it comes naman sa PUV modernization, nakaka-apekto po ba ito sa daloy ng trapiko dito sa bayan? So far naman, ma'am, ayun sa PUV, wala naman pong problema regarding to that kasi yun nga, at least yung mga pasahero ay makakasakay po ng aircon. Unlike before na jeep ang sinasakyan. Pero sa amin, laging handa ang Puso Mangaldan pagdating sa mga bagay na yan dahil yun nga ho, sanay na ho kami dyan sa mga bagay na yan kahit dumami yung PUB, yung mga service na going to Manawag at saka Sampabian na ito nga ho, marami na nga, dumadami na nga yung sasakyan ngayon dahil nga sa modernization ay lagi naman ang pinaghahanda ng ang Puso Mangaldan, Ma'am Claire. Okay, sir. Sir, maraming salamat. Mga kapuso, nakasama natin ang Posto Chief ng Mangaldan, Pangasinan. Walang iba kundi si Sir Gerardo Idia. At yan muna ang latest dito sa Mangaldan, Pangasinan. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.